Hello, good evening mga kapatid at mga kaibigan, mga katrabaho, mga kamanggagawa sa ating Panginoon at sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti tayong lahat sa inyong mga kalalagayan. Naway natapos natin ang buong maghapon na napupurihan natin ang Diyos at nagawa natin ang ating mga tungkulin, lalo na sa mga nagtatrabaho. Nagawa natin ang ating tungkulin bilang mga totoong lingkod sa Panginoon at totoong lingkod sa ating mga pinagtatrabahuan. So pasensya na po kayo at ngayon lang muli ako makapagbigay sa inyo ng pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, mga buhay at nakapagbibigay ng buhay na salita ng ating Panginoon. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol po doon sa 7 claim o sinasabi ng ating Panginoong Hesus, yung 7 I am, kung ako nga. Ito po, sabi nga po natin, yung mga salitang ito ay nais na ibahagi ng Diyos bilang pagpapatunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at tagapagligtas sa buong sanlibutan at nagpapatunay na siya nga ang anak ng Diyos. So mga kapatid, natapos na natin yung una at dalawang sinasabi niya. Yung una, yung ako ang ilaw. Pangalawa, una, ako yung tinapay na nagbibigay buhay. At pangalawa, ako ang ilaw. So ngayon yung pangatlo, ito po yung sinasabi niya na tungkol po sa mga alagad niya. Yung sinasabi niya dito, mababasa po natin yan sa sulat niya sa Apostol Juan, John chapter 10 verse 9. Ito po yung sinasabi. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, mas maganda po kung meron kayong mga banal na kasulatan para sa mga talata at aking mga binabanggit ay machi-check nyo rin para may double checking po tayo. So hindi po tayo nagsasalita sa pamagitan ng ating mga opinyon, kundi ito'y pinagmulan po ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sabi sa chapter 10 verse 9, sabi ni Hesus, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Purihin po ang mga salita ng Panginoon. Napakaganda po ng kanyang mga sinasabi, mga kapatid. Ano po? So sabi niya, ako ang pintuan. Alam niyo po, mayroon na ba kayong nakikitang bahay o building o struktura na walang pinto? No? Kayong mga engineer dyan o mga construction worker o mga foreman o mga gumagawa ng bahay o kayong mga nagpapagawa ng bahay, may nakikita ba kayong bahay na walang pinto? Siguro maaring walang bintana pero may pinto, at wala namang sigurong puro bintana, no? Sigurado normally mayroong pintuan ang isang struktura o isang lugar na pagtitipunan o isang, halimbawa, kingdom, no? Kingdom, yung templo. Ang templo mayroon yang mga pintuan, may pintuan yan. Mayroong main entrance, mayroong pinaka main, no? Mayroon ding mga exit, no? So napakahalaga. So ibig sabihin mahalaga ang pintuan sa isang structure, sa isang halimbawa kaharian, templo o kingdom, no, kung saan nandun ng mga hari. So mga kapatid, napakahalaga ng pintuan. So ang ating Panginoong Hesus naghanda ng isang kaharian, hindi dito sa lupa kundi kaharian sa langit. Ang mga Hudyo, nag-antay sila ng isang hari gaya ni David, ng mga unang mga hari, no? Si David, Solomon at iba pang mga hari. Meron silang ginagawang mga templo, kaharian, may mga pintuan ito. So ang ating Panginoong Hesus, ang mga Hudyo, nag-antay sila ng hari na magliligtas sa kanila. Yung iniintay nila, yung magliligtas sila, mag-ahon sa kanila, kagaya ng mga nangyari kina David. At ngayon, ito si Panginoong Jesucristo na siyang pinadala ng Diyos bilang magiging hari natin sa buhay natin, bilang Diyos at tagapagligtas, hari natin.
di nila naintindihan na ito na pala yung hari. May hinahanap pa sila. So ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay naghahanda ng kaharian sa langit, o bagong kaharian, bagong templo, bagong kingdom, no? Ito ay mayroong pintuan. So kung nandun siya sa langit, ibig sabihin, dahil banal ang Diyos, lahat dapat na makapasok doon, mga banal, mga pinapatawad, mga walang dungis, mga malilinis, no? So lahat naman tayo, mga kapatid, ay nasa nature ng kasalanan. Tayo ay nasa nature na natin ang pagiging makasalanan. Simula nung nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan at Eva, nagiging nakurap tayo, nagiging makasalanan tayo lahat. Nagiging nangailangan tayo ng tagapagligtas o tagapawi, tagabura ng kasalanan natin sa harapan ng Diyos, no? Ayon sa Isaiah 59:59, no? At saka ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan ng tagapagligtas. So para tayo makapasok sa langit, ang sabi natin Panginoon Jesucristo, siya ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan niya ay maliligtas. So para tayo makapasok sa kaharian ng langit, kailangan natin si Jesucristo. Paano yun? So ang gagawin natin, sabi sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kaharian na hinanda niya, yun po yung buhay na walang hanggan. So kailangan natin na pumasok sa kaharian sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Sasampalataya tayo sa Kanya, mga kapatid. At sa atin namang mga kapatid na kay Kristo na, lahat yan ay nagkaroon na ng access, no? Sabi dito sa huli, papasok siya at lalabas, no? Mayroon na siyang access kapag tinanggap natin si Kristo. Yung mga tumanggap na kay Kristo, nagkaroon ng access doon sa resources ng Diyos, yun sa kayamanan ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Mateo 6:33, kapag unahin ninyo ang kaharian ko, ibibigay ko ang lahat sa inyo. Ibig sabihin, nung inuuna natin ang ating Panginoon si Kristo, nung atin siyang tinanggap, natanggap din natin, nagkaroon tayo ng access, mga kapatid, nakalalabas at papasok tayo sa kaharian, sa mga resources ng Diyos. So yun ang ibig sabihin na binigay niya sa atin ang lahat nating pangailangan. So lahat ng gusto natin sa Diyos, hilingin natin. Sabi nga niya, hilingin nyo ano mang inyong hilingin, ang aking ibibigay, no? Ayon sa Kanyang kalooban. So doon naman sa mga kapatid natin na wala pa kay Kristo, pasensya na po, ito po ang sinasabi, wala po tayong access doon sa mga resources ng Diyos, mga spiritual blessings, material blessings, yung joy, yung happiness, yung lahat ng mga kapatid na nagmumula sa Diyos, ay wala tayong access hanggat di natin tinanggap si Kristo, di tayo nanampalataya sa Kanya. Hanggat di natin siya tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas, wala tayong access. Yun po ang katotohanan. At bibigyan tayo ng access kapag tayo ay tumanggap sa Kanya, kapag tinanggap natin siya, at bibigyan tayo ng tatak, no? Mayroong tatak, mga kapatid. Anong tatak yun? Yun po ang tatak ng Espiritu Santo. So mga kapatid, napakahalaga po ang natutunan natin na para tayo makapasok sa kaharian ng langit ay kailangang dadaan tayo sa pintuan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang mag-a-approve, no? Pag tinanggap natin siya, aprobado na tayo. Kagaya nung pag manood ka ng sine, di ba? May ticket, papasok ka sa pinto. So makalabas-pasok ka kapag meron ka ng approved na kontrata o access, meron ka ng access. So yun po, mga kapatid, purihin po ang Panginoong Diyos, pagpalain po kayong lahat. God bless you all.